What is up guys? Good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. Naisipan ko lang maglakad-lakad. Today is Monday. Currently it's 9 AM. Hanggat kaya pa guys, maglalakad-lakad tayo sa labas kasi malapit na mag-winter. Di na natin magagawa yun next time. So yan, nandito lang ako sa loob ng village namin dito sa Plainfield kung saan kami nakatira. Since naglalakad-lakad na rin ako guys, naisipan ko gumawa na rin ako ng vlog kung bakit nga ba namin napili itong lugar na to, o bakit nga ba kami kumuha ng bahay dito sa Plainfield, Illinois. Syempre, takal na rin natin kung magkano nga ba yung mga bahay ngayon dito sa Plainfield, specifically dito sa area namin, no? Kasi medyo, at least dito masasabi ko kung magkano talaga yung prices and ano ba yung mga criteria kung bakit namin napili lumipat dito. So una sa lahat guys, napili namin tong lugar na to dahil before sa Chicago kami nakatira, and sa Chicago alam nyo naman, city life and medyo fast pace yung lugar doon. And isa sa mga hindi namin nagustuhan doon is yung parking, kasi street parking, medyo maliliit yung mga kalsada guys, no? So kung may mga party ka or may event, medyo mahirap dahil ano bang tawag nito? Medyo mahirap dahil pag marami kang bisita, maghahanap pa sila ng parking kung saan pa sila maghahanap. And yun, dahil city life nga siya, marami lang tao, feeling ko crowded, tas dikit-dikit yung bahay. So unlike dito sa Plainfield or sa suburb is medyo talaga, may agwat talaga yung bawat bahay dito. Ayun. So ayan, nung naghahanap-hanap na kami ng bahay last year, nakita namin to online and talagang new village siya guys. Wala talaga siyang as in model house lang yung meron dito, which is mamaya pakita ko sa inyo yung kanto doon. Ayun, so nakita namin siya online, and then actually hindi pa talaga sila open, hindi pa open yung open house. Talagang puro lupa pa to guys. Talagang parang pinatag lang muna nila, yung ginawa nila ng entrance. And nung pumunta kami, chinek lang namin yung lugar, yun yung goal namin. Then nung tinignan nga namin is yung bahay, yun yung bahay na talagang gusto namin. Bago nga kami naghanap-hanap ng bahay, or nung naghanap na kami ng bahay, meron kaming specific na gusto na sa isang bahay. Yun, para at least pag naglipat na kami, alam namin, or alam namin kung ano yung gusto namin. Hindi yung parang impulsive na makita mo yung bahay, ito na yon. So pag hindi pasok sa criteria namin, hindi yon. So nung to cut the story short, nung nakita nga namin itong model house, sobrang na-amaze kami kasi yun at yun talaga yung nagustuhan namin. Yung may sariling garage, yung naka-attach sa bahay, at least 2-car garage, and malaki yung backyard, and yung bedroom hindi yung parang ranch type na nasa isang floor. So at least may 3 to 4 bedroom na nasa taas, which is yun nga ang nakita namin. So ayun, nung pinunta namin hindi pa siya open, tinignan namin, as in sinisilip lang namin yung loob ng bahay guys, no, yung loob ng model house, and nakita kami ng parang manager, si Margaret, yun, yung manager ng Ryan Homes. So nung nakita niya ako, silip kami ni Andrea sa bahay, sa model house, parang naawa ba sa amin. Sabi, parang tinanong kung anong kailangan namin, and sabi namin, nakita nga namin to online, and we just want to check yung area and yung itsura ng bahay. So hindi pa open yung model house, pero pinapasok na kami. So ayan guys, ang model house. So dito kami tumingin. Ito yung unang-unang tinignan namin. Yan.
So andyan, dyan sa bintana na yan, sumisilip-silip kami ni Andrea dyan. And yeah, nung nakita namin to, pinapasok kami ni Margaret and si Tina, which is yung realtor, nandyan din. So tinur na kami sa bahay kahit hindi pa open. So technically kami ata yung first na tao na nag-inquire or nakapag-tour sa bahay na yan. And nung nakita nga namin yan, totally na in love na kami sa bahay. So nag-decide na kami ni Andrea na kumuha, or parang nag-decided na kumuha half, like 50-50 na kami na kukuha ng bahay dito, which is andun lang yung bahay namin, ayan. So ito yung model house, tapos yung bahay namin nandun. So corner lot siya. So ayan, so parang nag 50-50 na kami na decide na kumuha na ng bahay dito sa lugar na to. Pero yung 50% na yon, yung parang undecided pa na part is technically sa area na lang yon. Kasi may isa pa kami mga tinitignan pagdating sa pagkuha ng bahay, is yung area or yung kung ano yung mga nearest na establishment, schools, or malapit ba sa downtown na type of or malapit sa highway na type of area na tinitingnan namin. Syempre tinitingnan mo din kung peaceful ba yung lugar. Ayan, so nung sinabi namin interested kami, in-schedule kami ng for reservation. So yung span of time na yun, like 5 days ata yun, or 1 week before nung reservation is in-explore na namin yung lugar ng Plainfield or nung area na to. So kagandahan dito sa lugar na to, guys, is yung high school is nandun lang. So ito yung bahay namin, guys. So corner lot siya. So yung high school is nandun lang, and yung middle school is right doon. So sobrang lalapit ng mga school. And then yung mga rating ng school is nasa 8 out of 10 and 9 out of 10. So maganda naman yung school district nila dito. So na-check na namin yon, and tinignan namin yung lugar. Ayan, sobrang peaceful naman. So inibot-libot namin sa gabi. Naalala ko nun, iniikot-ikot namin ni Andrea sa gabi and sa tanghali, umaga, yan, para tingnan namin yung traffic ng tao or yung paligid ba, kung ano meron pag sa mga ganong oras. Nagustuhan namin kasi paglabas mo lang ng village, pag tumawid ka lang, Aldi na, and then pag tawid mo, tabi ng Aldi, Walgreens, and tabi nun is gas station. So sobrang lapit lang talaga, guys. So isa yun sa mga factor, kasi malapit sa drugstore, malapit sa grocery store, and sa gas station. Technically nag-decide na kami 100% na kukuha nga kami dito. So nung I think after a week, nag-down na kami ng I think $5,000 yun, para ma-reserve lang, makapili na kami ng spot and ma-reserve lang. Nung napag-down na kami ng $5,000, hindi naman down, tawag doon reservation fee. Nung napagpa-reserve na kami ng $5,000, nagkaroon na kami ng chance na pumili ng lot o nung lugar na namin, lugar na pwesto namin. So yung napili nga namin is yung sa isang cul-de-sac na malapit sa yun nga sa entrance and corner lot. So ayun, and after that, the rest is history. Nagantay na kami ng 6 months. So pag kukuha ka pala ng bahay, guys, ayan, bahay nila Dex and Chai. Diyan, nadaanan lang natin, guys. Ayan, so kung kukuha ka nga pala ng new construction na bahay is depende sa developer kung 6 months or 8 months yung paggawa. So yun sa amin, inabot ng 6 months. So sinabihan na kami na 6 months yung construction ng bahay. So yung pinaka down payment ng bahay is, and nakuha namin yung bahay ng 350,000 kasama na lahat nung add-ons, yung mga lightings na pina-add ko, and yung flex room, yung parang office sa baba ng bahay. So technically ang bahay is 4 bedrooms, 1 office, 1 basement, unfinished, semi-unfinished basement,
and 2-car garage and corner lot. So yun yung nakuha namin. So supposedly yung corner lot nasa around 10,000. Since kami nag-inquire ng maaga, I think first or second kami nag-inquire, so binigyan na kami ng early bird discount. So yung 10,000 na corner lot, premium lot na price na 10,000, naging 2,000 na lang. So technically yung bahay nasa mga around 41,000, mga ganon, 341,000, and kasama lahat ng add-ons naging $350,000. Ayan, so total lahat ng price ng bahay na to, nitong bahay namin, is 350,000. Ang kagandahan sa new construction is meron kang 6 months para mapunan yung down payment, or kung meron ka ng pan-down mas maigi, pero kung wala pa, at least you have a leeway na 6 months na ipunin or makalap yung pang-down ng bahay just in case wala pa. And ayun, so yeah, nagustuhan namin talaga tong lugar na to, itong area namin, kasi nung lumipat kami, actually I think 2 bahay pa lang nung nag-move in kami, eto sa kasi yung kapitbahay namin si Randy dyan. So as in 2 bahay pa lang kami, tapos lahat ng nakikita nyong yan puro lupa, bakanting lote. Pero ngayon guys, sobrang bilis na na-sold. Sa cul-de-sac namin halos kompleto na talaga, and then yung cul-de-sac doon kompleto na, yung kila Dex and Chai kompleto na hanggang doon. So I think kung di ako nagkakamali, 80 to 90 houses na meron dito sa village namin. And yun, ang saya na kasi bago lahat, saya kasi bagong lipat ang lahat, so talagang nagkakilanlan kami dito. So ayun, meron nga kami parang group chat na parang if ever may problem, mag-chat lang doon. Kung may mga concern, mag-chat lang doon. So sobrang tight yung community dito. Halos magkakilala, lahat halos nagbabatian pagka naglalakad-lakad ka. And isa sa nagustuhan ko talaga is, una, nandito rin sila Dex and Chai, sila Tito Sam, kapitbahay lang namin, nandun lang sila sa side. And yung kapitbahay kong ang Pilipino, which is nandun sila Kuya Bernie. So masaya yung experience dito sa lugar. And so far, ang peaceful naman. Sobrang na-enjoy ko naman itong community na nakuha namin. Ang pinaka downside lang is yung work ko is sa Maywood pa, which is yung Loyola, at around like 45 to 50 minutes drive. Pero ako naman is mahilig ako mag-drive. Parang me time ko yun pag nasa kotse ako. It's either nakikinig ako ng mga vlog or nakikinig ako ng mga music, and na re-rewind or yung isip ko nadi-distress or may tawag dun nakapag-decompress ako bago umuwi pagka kunwari toxic sa work or busy sa work. So ayan guys, quick vlog lang yon. Comment down below guys kung gusto nyo ng in-depth tour ng bahay. Try natin kung pwede nating ma-vlog yung model house doon para at least mapakita ko yung exact amount ng presyo ng bahay. I think ngayon nagmahal na guys, nag-increase ng kahit basta nag-increase ng mga $20,000 or $30,000 dahil ganda, sobrang after a year na develop nila tong area na to, and malapit sa lahat, sa middle school, sa high school, sa elementary, and malapit sa grocery store. As in lalakarin mo lang guys, drugstore, yung Walgreens, and syempre yung gas station, sobrang lapit lang. So ayan, dito ko na siguro tatapusin yung vlog guys, and maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakad. Naisipan ko lang i-vlog kasi since maglalakad na lang din ako, magkwentuhan naman tayo. Ayan, so sinama ko lang yung experience namin, kung bakit nga kami lumipat dito sa area namin ngayon and hindi sa Chicago. Ayan. Kasi sa Chicago guys, insert ko lang last na mga bahay near Chicago and neighboring city ng Chicago, mahal na guys. Yung ganitong bahay guys nasa mga siguro 700 to
million dollars yung presyo. Compare dito, 350,000 lang. And yan, nakuha na namin lahat ng gusto namin sa isang bahay. And technically, malapit sa lahat. And kung gusto mo naman ng city life, pumunta ng Chicago, ng downtown Chicago, is only like 50 minutes, 45 to 50 minutes drive lang. Iisang highway lang guys. Yun din yung gusto namin. Malapit kami sa highway. Paglabas mo dyan, exit na yan. And highway 55 na yon. And dire-diretso na yun pa downtown. Yung dulo ng downtown na. So ayun, again, maraming salamat sa pagsama sa vlog. Please keep supporting our channel. And currently it's 1,602 na tayo guys. And sana madagdagan pa yung mga subscriber natin. Huwag kayong magsawang sumuporta sa Andrea Judge TV. Patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing vlogs, Buhay America vlogs, tulad ng mga ganitong video. And syempre travel vlog pagka meron na tayong mga ganap or travel na gagawin. So ayun, maraming salamat guys. Ingat kayo parate and God bless. Bye bye.